Makasaysayang araw po. It's showtime! 150 years ago, October 29, 1866, isinilang sa Binondo, Maynila si Antonio Narciso Luna de San Pedro y Novicio, si General Luna. Sa araw ng sesquicentenaryo ng bayani, pasisinayaan ng bagong museo ni Juan at Antonio Luna sa lumang bahay ng mga Luna sa Badoc, Ilocos Norte. Noong History Channel Convention noong August 27, 2016 sa World Trade Center, nagsalita ako ukol sa naging epekto ng pelikulang General Luna na ipinalabas noong isang taon sa pagiging popular ng bayani at sa mga naging kaisipan ukol sa bayan at bansa. Sa panahon ng selfie at pabebe, epektibong naipakita ng mga eksena sa General Luna na hindi totoo ang romantikong nosyon na glorious ang lumaban at mamatay para sa bayan. Ang pinagdaanan ng ating mga bayani ay mahirap, nakadidiri, madugo. Gayun din, nalaman natin na may ilan pala sa ating mga kababayan na nagtaka kung bakit nakaupo lamang si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo sa lahat ng eksena. Tanong ng aktor na si Epi Quezon, ano bang itinuturo sa ating mga klase? Ano man, ang pelikulang ito ay may kaakibat na study guide para sa mga guro at estudyante na ginawa ni Professor Alvin Campomanes at makukuha sa Bahay Dagitab ng pelikula. Muli ring napag-usapan kung ganun ba talaga kabrutal ang pagkamatay ni Antonio Luna. Sa mga tala, nagtamo siya ng 40 tama ng bala at saksak, ngunit nakapaglakad pa patungo sa plaza sa harapan ng kumbento bago malagutan ng hininga at sinabi ang kanyang mga pamosong huling salita na nagsisimula sa letter P. Ngunit sa aklat na inilabas ng Anvil Publishing, kaakibat ng pelikula, may inilabas na dokumento na nagsasabi na sa pananaw ni Pedro Hanolino, self-defense raw ang ginawa nila dahil akala nila papatayin sila ng general. Napag-usapan din kung ang karakter nga ba na Isabel na isang fictional composite character ay batay sa isang babaeng nagngangalang Isidra. Bago ipalabas ang General Luna, inikot ang preview ng pelikula sa mahigit 40 paaralan ng organisasyong dakila at kasama ang ilan sa aming mga historiador ay nagkaroon ng mga sampaksaan na tinalakay ang konsepto ng kabayanihan para sa mga millennial, ang Bayani Bato Forum. Matapos ang pagpapalabas ng pelikula, tuloy-tuloy na ang usapan. Bayani nga ba si General Luna kung ayon sa historiador na si Teodoro Agoncillo ay nagturo siya ng revolusyon ng mga katipon? Hanggang sa maanyayahan na ang mga historiador at ang mga bahagi ng pelikula sa telebisyon at sa mga paaralan. Naglabas rin ng mga aklat kabilang na ang historiador na si Ambeto Campo sa panahong ipinapalabas pa ang pelikula. Bagamat hindi sinasadya, nagamit din ng ilang taga-suporta ang karakter ni General Luna na kamay na bakal upang buuin ang lahat sa panahon ng himagsikan, kabilang na ang kanyang pagmumura sa politika. Gayun din, nagkaroon ng edukasyon ng marami na hindi maganda ang pamimirata at sila mismo ang nag-uulat ng mga namimirata. Siyempre, lumabas na ang mga General Luna memes na gawa kadalasan ng mga kabataan. Ang mga General Luna toys at Lego, ang mga lunatikong mga cosplayers. Salamat sa isang pelikula, inari na ng bayan si General Luna. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime.